Mapagpalang araw po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa sambahayan ni Tatay Hogos at Nanay Clarita, upang magandog ng isang awitin patungkol sa Diyos. Sinisimulan po natin ang ating pag-aaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng awitin, Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Yan. Mabuting bagay na inandugan muna ng awit ang Panginoon Diyos, sapagkat dyan nalulugod ang Diyos. Amen. Okay. Awitin po natin. Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Okay. 1, 2, 3. Kay Buti-Buti Mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kong magmamahal. Ang iyong kaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kay walang katulad. Tunay nga ay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang siya pong magturo sa amin ng tamang aral, sapagkat ang tamang aral ay magdadala po sa kaligtasan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Dahil ilang araw na lang magse-celebrate ng Semana Santa ang mga tao. Sabi nga, mag-holiday na naman. Alam niyo, yung mag-holiday tayong ganyan, ang tao, maraming kabalahan yan. Anong kabalahan ng tao? Yan. Minsan nag-outing sila. Lumalabas sila para mag-enjoy. Yan po ang mahal na araw sa tao. Pupunta sila sa probinsya, maliligo sila sa dagat. Akala mo, pag-uwi, the same, parehas lang naman. Nakapag-enjoy nga lang. Yan. Pero tayo, hindi tayo ganon. Nagbubulay po tayo ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ang ating pong pag-aaralan na po sa Biblia. Sige, Tatay Hogos, isulat mo po. San Lucas 23. Mahaba ito, pero ganun pa man, nag-aaral tayo No? Dito sa San Lucas 23. Kapit ka doon. Opo. Simulan niyo pong basa sa 32. Dito. Oo, Lucas 23. Simulan niyo sa 32, 33, 34. Yan. 35. 36, 37. Yan. Hanggang doon. Ano? 33, 30, ano? 32, 33, 36. Tama po ba?
Ayan, ubusin na natin hanggang 43, Tatay Ogos. Sa Lucas chapter 23, simulan po natin sa 32 ang basa, matatapos sa 43. Matatapos sa 43. Medyo mababa yan. Baba nga po yan. Mas lang hindi maintindihan pagka... Babasahin na pa. Oo, ngayon, ganitong gawin natin, ano? Ito po. Dalawa. Ano po, sino po ang... Hindi, Ako lang. sino magbabasa-basa inyong dalawa? Bakit po? O gusto nyo Ako ati na lang kayo? daw po. Lola na lang daw. Oo. Medyo malakas-lakas. Oh, Okay, babasahin na. Babasahin na po. o sige, sa 32 hanggang 43 ha, Tatay Ogos. Oh. O ikaw magbabasa, Tatay Ogos. Oh. Sige, basahin mo. May dalawa pang kriminal. Nilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, pinako nila si Jesus sa krus. Pinako rin ang dalawang kriminal. Isa sa kanya kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang pag-atian ang kasuotan niya. Ang mga tao naman nakatayo sa roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, niligtas niya ang iba, niligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na inirang ng Diyos. Nilaig din niya ang mga kawal. Lilapitan siya na isa at inalok na maasim na alak kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon din nakasulat sa kanyang pulunan ang wika Griego, Latin o Hebrew. Ito ang hari ng mga Hudyo. Kinuya rin siya ng isa sa mga salarin. Nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili, patian na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ang kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinapursan din tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa atin mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Bagat si Jesus, sabi ko sa inyo, sasama kita ngayon sa paraiso. Amen. So maliwanag po sa talatang binasa ni Tatay Ogos. Inatulan ng kamatayan si Jesus at saka yung dalawang salarin. Yung salarin talaga salarin yun. Kaya nga sabi nung isa, nag-confess siya, okay lang napatayin tayo. Kasi mga walang niya tayong tao eh. Pero itong si Jesus, walang kasalanan. Sabi niya, ibig lang niya sabihin, hindi dapat atulan ng kamatayan si Jesus. Kasi wala kang kasalanan eh. Kahit naman po sa korte ng hukuman, pag wala kang kasalanan, hindi ka pwedeng atulan ng kamatayan. Di po ba? Pero ang gawad ng kamatayan ay ng hukuman ay talagang mamamatay si Jesus.
kasama yung dalawang salarin. Opo. Ngayon, itong paksang ito na binabasa na, ito yung climax ng kasaysayan ni Jesus. Yung kamatayan niya sa krus. Ayon po sa pag-aaral, kasi meron ko nabasa nung araw, kaya po namatay si Jesus, ang kinamatay niya, natuyuan po siya ng dugo o tubig sa katawan. Dehydration. Bakit? Isipin niyo po, dito sa kamay, pinako, no? Dalawang kamay, at saka yung paa niya nakaganyan, patong. Pinako ngayon dito sa itaas. Hindi niya pwedeng hawakan yung pako kasi andito yung pako oh. Paano niya hawakan yun? Kaya lahat ng lakas ni Jesus nasa paha. Kumbaga nakaganyan siya. At yung paha niyang dalawang ganyan, yung nasa itaas, yun ang ginagamit niyang pangtulak. At yung isa naman sa ilalim, yun ang ginagamit niya para pigilan ang pagbagsak niya. Imagine that. Isa yung paha mo, pipigilan mo yung mahulog ka. Pero wala namang kinakapitan nito, walang tabla na kaganyan eh. Yung isa, nakapatong. Yun ang nagbubuhat sa kanyang katawan. Kaya lahat ng dugo lumalabas sa kanya. Kaya sa kasaysayan po, nabasa ko, ang ikinamatay niya, yung dehydration, pagkatuyo ng dugo o tubig sa katawan. Ano po? Kasi sa hirap na dinanas niya. Pero yung isa, sa kasaysayan, binali yung mga tuhod kasi hindi pa sila namamatay eh. Kasi magano na. Kinabukasan, ano ba tawag nila doon? Sabat na. Linggo. Sa Hudyo, Sabat, Linggo. Kaya binali yung tuhod. Yung dalawa, kaya sila namatay. Pero si Jesus po, hindi na po siya binali kasi nakita na nilang patay si Jesus. Oh. Kaya nung nakapako siya sa cross, anong sabi niya? Yung nilagay yung sa bibig yung matamis, ay matamis. Yung suka, yung maasim. Tingnan nga natin dito sa kung paano niya sinabi na meron kasi sa sinabi rito sa kasulatan na ito. Tingnan natin sa 1:19:31 32 33 34 36 37 hanggang 37. Si Tatay Yogo, si naman magbabasa, si sister ha. Sister, alam mo ba yung nakita mo na ba? Di pa po. Sulat ni 1:19, simulan mo sa 31. Nayan na pero tayo. 31 hanggang Hindi yan dito kay Tignan. 37. Yun ang babasahin mo, sister, 19:31. Oh, sige ba, pag-ibasa mo na lang. Nooy araw ng paghahanda, ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggat ang araw ng pagpapahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasama si Jesus. Ngunit ng pagdating nila kay Jesus ay nakitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang mga binti, subalit sinaksak ng isang kawal
ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat. At agad lumabas doon ang dugo at tubig. Ang nakita nito ang nagpatotoo upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi sa kanyang kasulatan. Walang mababaling isa man sa kanyang mga buto at magbabahagi pa rin ng kasulatan na nagsabing pagmasdan nila ang kanilang saksak na sibat. Ayan. So, binali. Ang tagal kasi mamatay itong dalawa sa larin eh. Kaya ginawa nila, dahil magsasabat na. Ang sabat sa mga Hudyo, importante yun. Kaya ginawa nila, di lumakyat, naglagay siyempre ng hagdanan. Yan, pinalo nila yung buto. Isipin nyo, ang hirap na dinanas ng dalawa bago sila malagotan ng hininga. Pero siyempre kay Jesus ula yun, hindi na siya babalihin. Nakalagay sa ula. No? Okay, balikan natin yung chapter 23 ng Lucas. Meron nakalagay doon, bago balihin yung mga tuhod ng dalawang salarin. Anong sabi ng isa? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kasi dalawa yun eh. Yung isa, kinukutsa si Jesus. Yung isa naman, dinidepensa niya si Jesus. Ano po? Actually, ang pagkamatay ni Jesus sa krus, yun ay salvation po talaga. Talagang ula na kasi na talagang si Jesus mamamatay sa krus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Tayong mga tao, palibasa lahat ng tao po nagkasala. Kahit nasabihin mo, ay kami naman wala kami nagrabyado tao. Hindi pinag-uusapan kung meron kang nagrabyado, wala. Ang pinag-uusapan dito, lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. Ano mang kulay mo, ano man ang estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap ka man, may itsura ka, wala kang itsura. Ang pinag-uusapan, yung kamatayan ni Jesus ay para sa kaligtasan. Amen. Ngayon, anong sabi ng isa? Meron siyang kanina, binasa nyo, Tatay Ogos. Anong sabi nung isa? O, bago yun ha, bago sila mamatay. Ano sinabi ni Jesus muna? Tatay Ogos, pagibasa mo yung San Lucas 23 sa 34 lang, yung 34 lang. Lucas chapter 23, 34, kung ano sinabi ni Jesus bago siya mamatay. Ano po? Ito po yung espongha na dinahiti sa kanyang bibig at nasipsip niya po yung mahasim na suka. Yon. Bago mangyari yon, meron siyang winika. Si Jesus. Ano? Tingnan natin 23:34 ng San Lucas. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Ulitin mo. Ano nakalagay? Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan. Mamamatay na lang si Jesus. Ang concern niya pa, tayong mga tao. Kasi po, nagkasala tayo eh. Kaya sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Alam niyo pa, sino nagturo ng panalangin ng patawad? At si Jesus din ang gumanap niyan. Tingnan natin, ano? Tatay Ogos, basahin mo po yung chapter 6 ng Mateo. Si Jesus ang nagturo tungkol sa pagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus din mismo ang tumupad nito.
Kumbaga salita niya, siya rin ang gumanap. Kumbaga kung meron man tayong susundin ha, wala tayong pwedeng sundin kundi isa lang, ang ating Panginoong Jesucristo. O, Mateo 6:9 hanggang 15. Tingnan natin yung itinuro ng Panginoong Yesus sa ating mga tao sa kanyang pananalangin. Tay, hanggang Opo, Mateo 6:9 hanggang 15. babasay po. Oh, Ganito kayong manalangin. Ama namin na sa langit, sabay nawa iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ayan at tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kawalakian magpakailanman. Amen. Nagka-14 pa. oh, hanggang 15. Sapagkat kung pinapatawad niyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Ama na sa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang iyong kapwa, di rin patatawarin ang iyong Ama sa inyong mga kasalanan. Yan. Itinuring pong makasalanan si Jesus. Kahit wala siyang kasalanan. Hinabla siya ng kanyang mga kababayang Hudyo sa hukuman ng Roman government. Baka magtataka kayo, bakit sa Roman government? Alam niyo po, yung Israel nung araw sa panahon ni Jesus, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. Nasa ilalim ng kapangyarihan. So, ang gumugobyerno sa Israel, sa Jerusalem, ay ang Roman government. Hinabla si Jesus, natural ang aatol sa kanya yung Roman government. Ang Pilipinas po, nung nasa ilalim siya ng Kastila, Spanish, kapag inabla ka ng kapwa Pilipino mo, ang aatol sa iyo ay mga Kastila. Kasi nasa ilalim tayo ng otoridad ng Kastila. Ganyan din nangyari kay Dr. Jose Rizal. Sa mismong kababayan niya ang nagsumbong sa Spanish government. Di po ba nalipin tayo ng Espanya nung araw? Kaya ganun po yun, ano? Ngayon, si Jesus naman inibla sa Roman government. Kaya Roman government po ang umatol ng kamatayan sa kanya. Si Pilato. Ngayon, itinuro niya yung pag-ingi ng tawad. Wala siyang kasalanan, pero anong sabi niya? Ama, patawarin mo po sila. Kasi tayo may kasalanan eh. Si Jesus walang kasalanan. Kasi kung meron siyang kasalanan, hindi niya tayo matutubos sa ating kasalanan. Tandaan niyo po yan. Hindi tayo matutubos ng dugo ni Jesus sa kasalanan kung siya ay kagaya nating makasalanan. Kaya imbis na po tayong humingi ng tawad, ang ginawa ni Jesus, tayo po ngayon ay pinamagitan niya tayo. Diyos, Jesus, ay ganito yan. Diyos, Jesus, tao. Ganun po. Tingnan nyo po sa Hebreo chapter 7, 24 and 25. Tingnan natin. Si Jesus nangaral ng 3 taon dito, hinatulan ng mamatay at the age of 33.
Ngayon ay nasa langit na siya. Di po ba? Namatay, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, at anong ginagawa niya sa langit ngayon? Ayan, tingnan natin. Kumbaga, yung ginagawa niya dito sa lupa noon, at bago siya mamatay, tingnan natin kung hanggang ngayon ginagawa niya pa rin. Sa kabila ng, nandun na siya sa piling ng Diyos sa langit. Hebreo chapter 7, 24 and 25. Yan, ano? Pag nakita mo Tatay Ogos, makibasa mo na po, ano? Yan. Punta ako dito para di ako mistress. Please. Chapter 7, 24 and 25. Kapatay. Ah, Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya walang katapusan ang kanyang pagkapare. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang pamagitan para sa kanila. ayan. Nasa langit na namamagitan. Namamagitan. Nasa gitna siya. Tao sa baba. Yesus sa gitna. Diyos sa itaas. Yan ang namamagitan. Tagapamagitan siya ng mga tao sa Diyos. Ano po? Siya ay tagapamagitan. Kaya sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Yan, pinamamagitan niya yung mga tao sa Diyos. Hiniling niya sa Diyos na patawarin sila. Hindi lang po tagapagligtas siya, kundi tagapamagitan din siya. Ayon sa binasa ni Tatay Ogos, Hebreo 7:25 at 25. At hanggang ngayon, yung ginagawa niya noon, siya'y nangangaral, nagliligtas at namamagitan. Hanggang ngayon, nagliligtas at namamagitan pa rin po siya. Matatapos po ang lahat ng yan pag bumalik na siya dito sa lupa. Yan. Tignan natin doon sa isang nangyari. Sa dalawang salarin na kasama niya sa nakapako sa cross. Sa 23 ng Lucas. Diba sabi nung isa, di ka ba natatakot sa Diyos? Tayo, dapat tayong mamatay. Ibig sabihin, inaamin niya ang kasalanan niya. Kaya dapat lang tayong patayin. Kasi mga walang niya tayong tao. Pero itong si Jesus walang kasalanan. Ano yan? Repentance. Pagliligtas. So natanggap niya yung pagliligtas. So sige Tatay Ogos, basahin mo. Yung sa chapter 23 ng Lucas. Yan sa tayo nagkano. Dito yung ito sa 39. 39, 40, 41, 42, 43. Yan. O sister, basahin mo ha. Nakita mo na ba? Lucas 23. Ikaw naman. Asa na? Ayan. Simulan mo sa 39. Asan yung 39? Ito. Dito. Ito yan. Yung 39. Hanggang Nakita mo yung 39? Hanggang 43. Sandali ha. O sige. So nakita mo na. Simula. tinuya rin siya ng isang mga salarin. Napakos sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Okay, sandali lang.
yung sinabi ng salarin niya na, hindi ba ikaw ang Kristo? Alam ng salarin na ito na si Jesus tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Kristo, Mesiyas. Ibig sabihin ng Mesiyas, tagapagligtas. Kanya lang, yung salita niya, may salitang pangungutya. Kunwari lang. Yung kanyang, itong si Jesus, yung Kristo. Pero kunwari lang yon. Okay, tuloy mo. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Ang sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen. Ano nakalagay? Ngayon. Di ba sabi ni Jesus, ngayon. Hindi ba namatay sila? Binali yung tuhod para mamatay. Ang haba ng buhay ayaw mamatay-matay eh. Kaya nainip yung mga Hudyo. Sabat na bukas, kailangan wala na sila dito. Binali yung tuhod. Kaya sila namatay. Yan. Pero yung isa, niligtas ni Jesus. Yung araw na yon. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita. Sa paraiso. Amen. Tayong mga taong nabubuhay po ngayon, ala tayong pinagkaiba dun sa dalawang salarin. Pare-pareho lang po tayo salarin, kaibigan. Sinasabi ko, kung sila na walang niya sila noon, tayo din po, mga walang niya din tayo ngayon sa ating panahon. Hindi nyo matanggap yan. Pare-pareho lang po tayo makasalanan. Kaya kung gagayain natin yung isa, yung isa, bahala kayo. Mas magandang gayahin po yung isa na, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian kung ikaw ay naghahari niya. Ano sabi niya? Today is the day of salvation. Yung isang magandang tularan. Anong sabi niya? Tama lang napatayin tayo dahil nagkasala tayo. Pero itong si Jesus, hindi siya dapat patayin kasi nga wala siyang kasalanan. Yun po yung pagkilala niya kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas ng kanyang buhay. So, bahala na kayo kaibigan, nanonood ng video ito, Kung sino tutularan nyo sa dalawa, yung nangungutsa o yung dumidipesa. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, paghahatid namin ng kaligtasan, na dapat namin tularan, yung isa, yung nagdidipesa sa aming Panginoong Yesukristo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kanta tayo. Diyos ay pag-ibig. Yan. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pagman. Sa puso't diwa, tayo isa lamang, kahit na tayo magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Ikapin sa ating pagsuyo
ating Tinikalat sa buong mundo. pag-ibig ni Jesus ang siyang tumato sa bawat pusong uhaw Sa pagsuyo pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig at mahal tayo'y magtulungan at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat, Panginoong Diyos, at pinagpala mo na ang bawat isa sa amin ngayon. Ay yung mga nanonood ng video ito, mga kaibigan ko, like, share na share. Kayo mga nasiran, mag-share kayo sa iba. Malay ninyo, pag nasiyan nyo sa iba ito pa rin kailangan ng mga tao yan. Di po ba? Yan ang maganda. Mag-share kayo patungkol sa salita ng Diyos kesa naman sa kung ano lang po ang inyong sinishare. Di po ano? Nandito na lamang po. Barangay 128 Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. wala. Sa may Marala Street. Ito po Paradise Site ang tawag nila dito. Bakit po Paradise? Kasi po paraiso po talaga ito. Ayan. O, tignan nyo po. Maraming alaman. O. Ayan. Hindi po ba? Ayan. Wala kami sa loob ng tahanan. Nasa labas po kami. Nasa paraiso kami. Sige po, no? Hanggang dito na lamang. God bless us all. Inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Bye-bye. Bye-bye.